risen? Isigawan mo, He is risen. Amen. Sabi po dito, one of the most joyful sentences as a we Christian can say on Easter morning is, He is risen. Itong buong mundo, nagse-celebrate po ngayon. Hindi lang po tayo JTG Tagaytay. Buong mundo ay in history. Amen. Sineselebrate natin ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Amen. Sino masaya? Amen. Nagtagumpay ang Panginoon sa atin. Amen. Kaya sabi dito, the praise is risen. Amen. Minsan, inaano natin dahil parang pagbati lang, Easter Sunday, pagbati lang na ginagawa natin pagbati. Pero hindi po dapat lang gano'n. Sabi dito, the praise of He is risen is more than a greeting. Amen. Yung Happy Resurrection Sunday, Blessed Easter Sunday, hindi siya greeting. But for those that study the Word of God, it's a confirming statement that Jesus is alive. Amen. By saying those three words, we are reminded that our eternal life is certain. In just three words, amen, na pag naririnig natin at naaalala natin na si Lord ay nabuhay, we are reminded that our eternal life is certain. Sure. Sabihin mo sa katabi mo, sure. Sure na sure. Amen. Sigurado. Amen. Kaya sabi dito, to commemorate. Amen. Ang malalim na to commemorate. Ibig sabihin ng to commemorate, to recall the resurrection of Christ. We will explore, amen, pag-usapan po natin, ano ba talaga ang kapangyarihan ng He is risen. The meaning of He is risen. Sige nga, palapakan natin si Lord. Sino ready, sino handa na malaman at unawaan ng nais sabihin ni Lord sa atin. Amen. Next slide po. Sabi po dito, sa Matthew 20, pagpaabot nga po, Pastor Judy ng Bible. Sabi po dito, He is risen. Kaya kinanta natin, death could not hold you. Amen. The veil before tore you. Amen. Rejoice in the resurrection of Jesus Christ. Amen. Ang kamatayan, hindi siya kayang pagtagumpayan. Amen. Hindi nanaig ang kamatayan sa ating Panginoon. Amen. Masaya doon. Amen. Maraming takot mamatay. Pero si Jesus, katagtagumpayan niya ang kamatayan. Amen. Death could not, hindi siya kayang pigilan. Hindi siya kayang hawakan. Amen. Kaya sabi po dito, basahin po natin sa Matthew 20. Ito po yung pangyayari na pumunta po si Mary at isa pang Mary para tignan po ang tomb ni Jesus. At doon nakita natin ang pangyayari na dito bumaba ang anghel at sinabi na wala dito yung hinahanap nyo. Amen. Kaya maunawaan natin, sabi po dito sa Matthew, Amen. Ayan, kung nandiyan na po kayo, say Amen. Amen. Ayan, Matthew 28. Ayan, basahin po natin. Ayan, para po maunawaan natin. Okay. So, sabi po dito, makaraan ng araw ng pamamahinga sa pagbubukang kiliwayway ng unang araw ng linggo. Linggo po. So, nandito ka? Linggo. Linggo na buhay ang Panginoong Hesus. Wow! Amen? Pumunta si Maria Magdalena at ang isang pang Maria sa libingan ni Hesus upang tignan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabang iyon. Verse 3, ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang idlat at puting-puti ang kanyang damit. Amen. Nanginig sa takot ang mga bantay na makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay sa natumbahan ng mga kawal. Ngunit sinabi ng mga anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya dito. Sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Hali kayo, tignan ninyo ang hininlayan niya. Magpadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauuna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo.
At dali-dali nang sila umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak. Patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari, ngunit sinalubong sila ni Jesus. Wala pa si Jesus sa kanila. Amen? At lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag kayong matakot, umayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makita nila ako roon. Amen. Sige, palpakan natin sa Lord, pagpalain ng kanyang salita. Salamat sa Panginoon dahil napangyari. Amen. Na siya ay nabuhay. Amen. Nagtagumpay siya sa kamatayan. Amen po. Kaya sabi po dito, sa pagkakaano po ni Jesus, nakakatuwa kasi dapat pwede namang lalaki pumunta at sa tomb ni Jesus. Pero bakit mga babae? Because may purpose sila. Kasi ang mga babae, alam niyo naman po mataldal. Di ba? Madaling kumalat yung balita. Bakit sila Mary Magdalene yung pumunta sa tomb? Bakit? Kasi ang babae, pinili nila doon. Mabilis kumalat ang balita. Amen? Kaya huwag kayo magtaka, bakit ang babae madaldal? Kasi si Jesus ginawa niya yun para mabilis ma-spread ang kanyang pagkabuhay. Amen? Kumain si Patrick kay Ate Joy. Amen? Kaya salamat sa Panginoon talagang God is alive. So ngayon, the three word na gusto kong ituro, He is risen. So may nilagay po akong every meaning ng He is risen. He, His death, is His resurrection, and risen His life. So pag-uusapan natin yung tatlo na yan. Amen. Sino pong ready na maunawa at maintindihan yung ano po ba ang kahalagaan ng He is risen? Marami tayong nagtatanong, hindi natin naiintindihan. Taguhin nga saan sa ang Panginoon sa pag ganito ang kalagayan ko. Ngayon maunawaan na may tindahan gaano kahalaga ang pagkabuhay ng Panginoong Jesus. So, sino pong ready? Amen. Amen. So, next slide. So, He. Sa tatlong sentence, amen, nag-umpisa ang salitang He. So, i-describe ko ang He to His death. Amen. Sabi po dito, Jesus died on the cross. Amen. Jesus died on the cross. Hindi siya namatay lang nang wala, kundi siya ay namatay para sa iyo. Amen. Jesus died on the cross for you. Why did Jesus have to die? Because of sin. Yes, amen. Amen. Because of the sin of man, His death and His blood shed on the cross. He paid the full price na hindi mo kayang bayaran. Amen. Si Lord, amen, binayaran niya ang dapat mong bayaran. Siya ang nagbayad. Amen. Dahil sa ating mga kasalanan. Amen. Sabi po dito, dahil ang kasalanan, alam natin anong kabayaran ay kamatayan. Kaya namatay si Jesus because the sin, sabi sa Romans 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Yes. Kaya si Lord, naranasan niya ang parusa na dapat tayo yun. Amen? Sabi po dito, ang kamatayan ng kasalanan, hindi kamatayan pisikal, kundi habang buhay na pagkalayo sa Diyos. Amen. Napakasaplak nun. Amen. Na malayo ka sa Panginoon habang buhay. At yung lugar na yun ay impyerno. Amen. Kung hindi ginawa ng Panginoong Jesus na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, papunta tayo impyerno. Yes, amen. Kung walang Jesus na namagitan, walang Jesus na nagbayad, wala tayo dito. Amen. Tayo po papuntang impyerno. Pero salamat sa Panginoon dahil siya ang umako. Sabihin mo mapalad ka. Amen. Kasi Jesus died on the cross for you and for me. Yes, amen. Amen. Sabi dito, alam ng Panginoong Jesus yung future. Kasi pag walang Savior, papunta tayo impyerno. At ang impyerno, higit pa sa nararanasan yung init. Kala niyo yung impyerno para pwede ka magpaypay?
At yung init doon, pwede natin i-off at pumunta tayo sa aircon at pwede tayong palamig. Sa impyerno times 100 ang init po doon. Amen. Amen. Grabe ang mararanasan ng tao pag napunta sa iyo habang buhay ng parusa. Amen. At nakita ni Jesus yun. Nakita ka niya doon. Amen. Nakita niya ako doon. Amen. Na mararanasan ng tao yung ganong kasaklap na paghihirap. At ayaw na tayo makitang mangyari sa atin. Amen. Amen. Because sabi niya, dati, amen, nung wala pa tayo kay Lord, we are under sa sumpa ng Panginoong Isus, ng ni Satan. Amen. We are under sa curse ni Satan. Kaya ang kasalanan may consequence. Amen. Na kamatayan. Amen. So anong ginawa ni Jesus? He died so we may live. Yeah. Namatay siya para mabuhay tayo. Amen. In behalf, amen, in behalf for you. Inayaan na lang niya na ako na lang umako para ikaw mabuhay ka ng masaya, mabuhay ka ng malaya, mabuhay ka na masigla, mabuhay ka ng pinagpala. Amen. Siya na umako. Amen. Sabi po sa 1 Peter 2 verse 22 to 24, He commits no sin, and no deceit was found in his mouth. When they heard their insult at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who justly justified. He himself bore our sin in his body on the cross so that we might die to sin and live for righteousness. By his wounds, you have been healed. Sige nga, panampakan natin si Lord. Amen. Kung mauunawaan natin, sinabi po sa Bible, ang Panginoong Isus hindi siya nagkasala. Hindi dapat siyang parusahan, hindi dapat siyang impako sa krus. Amen. Pero yun ang nakaplano. Yun ang destiny ni Jesus, bakit siya nasa mundo. Amen. Kasi para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sabi niya, He personally carried our sin. Amen. In His body on the cross. At wala daw narinig na salita na pagreklamo. Kahit iniinsulto siya, dinuduruan siya, tahimik lang siya. Amen. Kahit nagsasuffer siya, wala siyang ginawa na threat. Na sabi niya, pag ako bumalik sa amo, maghihigante ako sa inyo, munta kayo sa akin. Walang narinig sa kanyang bibig. Amen. Kundi para na siyang tupa na kakatayin. Alam mo yung baboy na kinakatay? Walang salita. Alam niya na kakatayin siya. Amen. Yung tupa, tahimik na pag kinatay yan. Ang baboy maingay. Amen. Amen. Si Jesus para siyang tupa, ready to slaughter. Yeah. Alam mo yung, ano na siya, papapayin na talaga siya, ready na. Amen. Pero sabi niya, walang narinig sa kanyang salita. Walang pagreklamo. Kahit mahirap, masasabi na siya, wala. Amen. Sabi niya dito, kung paano namatay siya sa atin, kaya natin mamatay sa ating mga kasalanan. Kaya sabi dito, He himself bore our sin in His body on the so that we might die to sin. Amen. And live for righteousness. Amen. Si Lord, siya ang naging dahilan para mapagtagumpayan natin ang kasalanan. Amen. Sabi dito, kaya nating mamatay at talikuran at magbago sa tulong niya. Pag sa sarili natin, hindi natin kaya magbago. Totoo. Kung sa sarili natin lakas, sa sarili natin kaalaman, hindi natin kaya magbago. Amen. Pero sabi ni Lord sa salita niya, Christ died as a sacrifice on the cross. He paid the price to make us free at mabuhay ng maayos sa Diyos. Amen. Namatay siya para ikaw ay maging malaya. Maraming mga tao na wala pang pagkakilala kay Lord, na hindi sila na kailan, hindi sila nakakulong, pero nakakulong sila sa kanikalan ng kasalanan. Panikalan ng kanilang nakaraan. Hindi sila makamove forward because naka-change sila spiritual. Control sila ng kanilang mga nakaraan, ng kanilang mga pagkakamali, mga failure. Pero sabi ni Lord, Christ died for us to make us free. Yes, Amen. Grabe si Lord.
Meron pang promise ang Panginoong Jesus, hindi lang para tayo mapagtagumpay ng kasalanan, amen, tayo mapalaya, sabi dito, at meron promise si Jesus sa lahat ng mga may sakit, sa kanyang mga sugat na natanggap, sa kanyang latay na lahat ng hampas, lahat ng sakit, lahat ng mga sugat niya sa kanyang katawan, nakatanggap naman tayo ng kagalitan. Amen. Nasaktan siya para ikaw gumaling. What a God He is. Grabing Panginoon. Grabing tagapagligtas. Isipin mo, siya nasaktan para hindi ka masaktan. Para gumaling ka sa lahat ng mga sakit mo. Kaya may promise si Lord, kahit anong sakit, kaya niyang pagalingin. Because sabi niya sa kanyang mga latay sugat, siya na ang naging dahilan para ikaw tayo ay maging pagkaroon ng kagalingan. Amen po? Amen. Hallelujah. Sabi po dito next slide. Amen. Romans 5 verse 8. But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Si Lord, pinakita na niya, nakita niya ang pag-ibig. Amen. Kahit wala pa kayo nagagawang mabuti. Isipin mo, ang tao, amen, tatanggapin ka muna bago ka tatanggapin ka muna, pero gagawin ka muna mabuti. Pero iba ang Diyos. Pinakita na niya ang kanyang pagmamahal. Amen. Kahit hindi pa natin siya tinatanggap. His great love for us. He did this for me. He did this for you and for me. Maaaring hindi natin naintindihan ano yung kamatayan, pero totoo ang kamatayan. Totoo ang death. Yes, amen. At ayaw ni Lord nandoon ka sa death. Yes, amen. Gusto ka niyang makasama habang nabubuhay. Yes. Gusto ka niyang makasama sa piling niya. Ayaw ka niyang malayo. Amen. Habang buhay. Amen. Sabi nito, while Jesus hung on the cross, habang si Jesus nakapako, amen, nakabitin, nakapako, amen, alam niya kung sino nasa isip niya? Ikaw. Sabi nito, while Jesus hung on the cross, you were on His mind, ikaw nasa isip niya. Amen. Kaya nakayanan niya ang lahat ng pinagdaanan niyang hirap because of love. Amen? Because of love. Nakayanan niya na mapagtagumpayan ng kamatayan. Amen. Alam niya na yung future niya. Alam niya na, kaya nga sabi niya nung bago pa ipako si Jesus, nag-pray siya eh. Umiiyak siya ng dugo eh. Umiiyak siya ng dugo. Yung laman at yung spirito naglalaban. Kung maaari, ilayo mo yung kopa. Yung kopa na yun yung kasalanan. Yun yung parusa. Isipin mo, kasalanan ng buong mundo, karga-karga ni Jesus. Amen? Minsan, di ba? Sabi niya dito, kahit nahirapan, pinagdaanan niyang hirap, amen, nakaya niya. Di ba? Tayo, hirap na hirap nga, minsan pumunta sa church, malapit na lang natin. Amen, hirap Lord, pumunta ng church, nahihirapan ang init. Lord, ang init, walang aircon. Isipin mo, naglakad ang Panginoon, so kung napanood niyo yung Passion of the Christ, binuhat niya ang cross mag-isa. Amen. Yeah. Tinis niya ang hirap for you and me. Amen. Hindi siya nagreklamo. Amen. Bakit? Ikaw nasa isip niya. Amen. Ikaw nasa isip niya. Ayaw ka na mapahama. Amen. Because mahal ka ng Panginoon. Sabi dito, kapag nakakaranas ako ng mga difficulties, challenges, minsan nanghihina, minsan dumarating ang time pag diisip ako na parang ang hirap, Panginoon. Minsan iniisip ko yung cross ni Lord. Tinitingnan ko si Jesus. Kung ikaw nga, Panginoon, na kaya mo, ako pa kaya. Yes. I always go back sa cross. Amen. Kasi kapag sumunod talaga sa Panginoon, hindi madali. Yes. Amen. It will cost you a lot. It will cost you everything. Marami kang tatanggalin. Yes. Amen. Marami kang i-deny sa sarili mo. Even Jesus, marami siyang tinanggal sa sarili niya. Hinubad niya ang pagiging Diyos niya.
iniwan niya ang langit, nagpakumbaba siya. Amen. At siya ang naging tumanggap ng kasalanan. Ako na ang may kasalanan. Grabe. Amen. Kaya, kapag sumunod talaga sa Panginoon, hindi madali. Amen. Pero it's worth it. It's worth it. Naalala ko yung pinanood namin ng Friday, yung about the Forge. Yung about the Forge. Amen. Sabi doon, maraming gusto maligtas. Maraming gusto maligtas, gusto mapapuntang langit, pero kaunti lang gustong sumunod. Yeah. Amen. Gusto lang nila salvation, pero ako ng salvation, ay di na ako susunod, Lord. Maraming ganon. And naalala ko yung si Isaiah. Amen. Nag-uumpisa siya makilala kay Lord. At sabi niya, if you obey God, amen, kailangan kalimutan mo yung sarili mo. At marami siyang tinanggal. Nakita niyo yun, tinanggal niya ang kanyang mga video game, tinanggal niya yung mga bad habit niya, tinanggal niya sa mga picture sa cellphone yung mga video na hindi magaganda. Because alam niya, yun yung magiging dahilan, magiging hadlang para hindi siya makasunod sa Panginoon. You will deny, you will cost a lot, you must pay the price. Amen? Hindi lang, si Lord, nagbayad siya ng price. He paid the full price. Tayo naman, bilang mga nakatanggap ng kaligtasan, sino tumanggap ng kaligtasan sa Panginoon? Amen. Amen. Tayo naman, gusto natin ibalik sa Kanya yung buhay na binigay niya sa atin. Sa ating paglilingkod. Unahin natin siya. Amen. Kaya sabi dito, maraming ayaw sumunod. Kasi nga, gusto pa rin nila ang sarili nila. Nowadays talaga, in this generation, mahal nila ang sarili nila. Kaysa mahal nila ang Diyos. That's the truth. Literal na talaga in this generation. Rampant na po. Amen. Na talagang mahal nila sarili nila, mahal nila ang gusto nila. Amen. At ayoko pakailaman mo ako. Gusto ko, buhay ko. At hindi ganun si Lord. If you want to be the Lord, si Lord ng buhay, siya masusunod, hindi yung sarili mo. Kasi sabi mo, Lord, anong Lord? Ano ibig sabihin ng Lord? Siya ang Panginoon. Amen. Hindi ikaw ang Panginoon. Amen. Amen? Nagkakabaligtad. Panginoon ang natin siya pag kailangan natin siya. Pero pag siya naman ang nag-utos at sabi naman niya, anak, pupunta ka naman dito, gawin mo naman to. Ay, hindi mo na, Lord. Meron kong gagawin. Nagkakabaligtad. Amen? Kaya sabi dito, even Jesus, He obeyed the Father. Amen? Obey din ng Panginoon. Amen? Nag-struggle din siya, nahirapan. Kung na-struggle ka, na-deny mo sarili mo. Si Lord na-struggle din. Hindi madali. Ubari na pagiging yung Diyos niya. Hindi madali. Amen? Kaya sabi dito, hindi madali ang sumunod sa Panginoon. Kaya kailangan mo talagang deny yourself as si Lord ang masunod sa buhay mo. Kailangan i-crucify mo nga si Jesus. I-crucify mo ang sarili mo kasama si Jesus. Your old self. Yung dating ikaw. Amen. Wala na yung dating mong ikaw. Pinako mo na rin kasama ni Jesus. Amen. At na-resurrect nga bagong ikaw na. Kaya sabihin, Pastor, ikaw ba yan? Dati, isipin na, ay dati akong gangster, dati akong ganyan. Hindi mo kita, Pastor. Hindi mo makita na mahilig ka sa mga ganito, mahilig ka sa ganyan. Kasi nga, if you give your life to Jesus, you will never be the same again. Yes. Amen. Iisa na kayo. Yes. Iisa na kayo. Amen. Nakipag-isa ka na sa Panginoon. Kaya pag sino na ikaw, nakikita na, hindi na yung dati mong buhay. Kundi ikaw at si Lord nang nakikita sa buhay mo. Ang layo naman. Kasi nakikita ko iba na kasi si Lord yun. Amen. Kaya, sabi dito, everything, amen. Lahat ng ating isa-sacrifice, even Jesus is a-sacrifice din. Lahat isa-sacrifice mo na tatanggalin mo, aalisin mo, hindi madali, pero kung mahal mo ang Diyos, gagawin mo. Yes. Amen. Amen? Because, pag binigay mo sa Kanya lahat, He is worthy for everything. Yes. Amen? He is worthy for everything. Grabe. Kaya, ako minsan, pag naiisip ko yung ginawa ni Lord talaga, talagang na ako parang
grabe talaga yung pamamahal ni Lord. Kasi kahit ako, sino ako para iligtas niya? Sino ako para bigyan niya ng buhay? Yes. Amen. Alam ko, makasalanan ako dati. Amen. Marami akong nagagawang pagkakamali. Amen. Hindi maganda ang background ko. Pero si Lord, tinignan niya pa rin ako. At siya pa rin, yung ako pa rin nasa isip niya. At ikaw din. Yes. Amen. Ikaw, hindi niya tinitignan yung background mo, hindi niya tinitignan yung failure mo. Wow. Minahal ka ni Lord, niligtas ka niya. Kasi He did this for you. Amen. Sabi dito, marami nagsasabi mahal ka lang sa salita. Pero ang Diyos, iba. Pag sinabi niyang mahal ka, ipapakita niya ang word na I love you. Next slide. Pag sinabi ni Lord na I love you, nang nakikita kong the real love of Jesus is the cross. This is the pinaka-definition ng love para sa akin. No flowers, no chocolate, hindi mga magagandang salita lang, kundi yung I love you na totoo ay yung nakita ko at sinabi ng Panginoong Jesus at ginawa niya. Amen. Namatay siya sa akin. Namatay siya para sa iyo at sa akin. Amen. Sabi dito, maaari simple lang sa iyo pag sinabi mo na I love you. Pero sa Diyos, hindi simple salita yun. Mahal ka niya ng buong pagmamahal. Kaya kapag nahihirapan ka na, amen, hindi mo na alam ang gagawin mo, balik ka na sa pag-ibig ni Lord. Yes. Amen. Go back to His love. Amen. Kung nawawala ka na, o hindi mo na alam kung saan ka na pupunta, balik ka lang sa cross. Amen. Andiyan pa ba kayo? Amen. Balik ka lang sa cross. This is the definition of love for me. Amen. Yung salitang I love you, hindi lang salita, pinakita niya. Yes. Pinakita niya sa ating lahat. Tiniis niya ang lahat. Amen. Tinanggap niya ang lahat ng sakit para sa iyo. Kasi marami sabi, I love you, sa text lang, I love you. Salita lang, pag binigyan ka na I love you. Pero ito, totoong definition ito. Pag nakikita ko yung cross, Lord, sino ako? Yes. I am nobody. Makasalanan ako. Di ako karapat-dapat. Di ako deserve. Wala akong in-earn sa'yo para ligtas mo ako. Wala akong ginawang mabuti para ligtas mo ako. Bakit ako? Kaya wala akong pagmamalaki. Wala tayong mapagmamalaki. Amen? Kaya nalulungkot ako sa mga nakikita ko sa mga Facebook. Nagpipenitensya, sinasaktan ng sarili. Sabi ni Lord, libre lang ang kaligtasan. Libreng kaloob lang. Yeah. Sabi niya sa kanyang biyaya, sa kanyang kahabagan, tayo inaligtas. It's not by your own works. Yeah. Hindi tayo sa inyong ginawa. Bakit pag sa ating gawa, pwede tayong credit sa atin para pwede tayo magmalaki. Kaya si Lord, ginawa niya, kaloob pong libre ang kaligtasan. Amen? Libre niya ang kaloob para hindi tayo magmalaki. Yes. Amen. At ang Diyos, magpasalamat tayo sa Kanya. Libre niyang binigay. Amen? Pero, pagsunod natin, you must pay the price. If you obey God, if you serve God, Amen. you must pay the price. Amen? Kaya sabi dito, kung nawawala ka na, pag hindi mo na alam, amen, balik ka lang kay Lord. Amen. Sabi ni Lord, ang definition ng love, sabi sa John 16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Sa Tagalog, yun na lang ang pag-ibig ng Panginoon sa sanlibutan. Kaya nga, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng kaligtasan. Anak, hindi ka nais nito mapahamak. Yes. Amen. Siya na yung naging sacrifice. Amen. Siya na nasaktan for you. Para di mo nadanasin. Amen. Dapat tayo yung ipako. Tayo dapat magbuhat ng sarili nating cross. Pero si Jesus, gano'n na lang ang pag-ibig niya because He loves you. Amen. Amen. Yeah. He died on the cross, hindi simple. Hindi basta-basta lang. Amen. Sineryoso niya yun. God loves you seriously. Amen. Habang nasa cross siya, amen. Kaya ako siya nagpapako para hanapin ka niya. Amen. Kasi
Salamat sa panatagpuan ko niya. Amen. Kung walang pagpapako sa Panginoon, hindi niya tayo mati-chase. Sino lang lumapit sa atin? He chased us. Amen. He chased us. Kasi alam niya ang buhay na kailangan natin ay siya lang. Amen. Amen. Kaya sabi dito, everyday kapag nauuhaw ka sa pag-ibig niya, His love is always available. Amen. Sabi dito, next slide. Sabi niya dito, then He breathed His last vow and He said, and the Son of God and man was dead. With lavish hands, tears on their face, they laid Him down inside the grave. Akala ni Satan, tapos na. Akala na si Jesus, patay na eh. So, nagse-celebrate na sila Satan sa impyerno. Wala na, tapos na. Kaya sabi ko sa inyo, but that wasn't the end. That wasn't the end. Let me tell you what happened next. The woman came before the dawn to find the stone already gone. When they looked inside, the angel said, why are you looking for the living among the dead? He's alive. Yes. He's alive. Amen. He is risen. Amen. Hallelujah! Sabi natin palpakan si Lord. Amen. Sabi ng angel sa mga babae, bakit ka naghahanap ng buhay sa mga patay? Buhay siya. Hallelujah, di ba? Kaya hindi nanatiling talunan si Lord, nagtagumpay siya. And this is the pangalawa. Amen. Next slide. He is resurrection. His resurrection is an important doctrinal truth we share on Easter. Amen. Tuwing kapag may mga mahal na araw. Ito ang pinaka dapat panghawakan natin as na mga Kristiyano. Amen. Sabi dito, we proclaim His power over death. In the present tense, since His continuing fact, we have continued hope in Christ. Resurrection even thousands of years later. Kahit mawala tayo, amen, alam natin bubuhay tayo ng Panginoon. Yes, amen. Amen. Sabi niya dito, napakahalaga ng resurrection sa ating mga Kristiyano. Amen. Our God is alive and well. Sabi mo, our God is alive and well. Amen. And sabi niya dito, kung walang, di ba, namatay si Jesus in His death kanina. Kung walang kamatayan, kung hindi dumaan sa process si Jesus sa kamatayan, walang resurrection. Amen. If no death, no resurrection. Amen. Sabi dito, kung wala namang, amen. Sabi dito, kung wala namang resurrection, bali wala naman yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, it will be in vain. Mawawa ng kabuluhan, namatay siya, kasi hindi siya nabuhay. Pero sabihin mo, nabuhay siya. Nabuhay siya. Ikatlong araw nabuhay siya. Amen. Mabuti hindi natin Diyos si Jose Rizal. Mabuti hindi Diyos natin si Buddha. Mabuti hindi Diyos natin si Muhammad. Sila, amen, namatay, pero namatay pa rin. Si Muhammad namatay pa rin. Si Buddha namatay pa rin. Marami nag-Diyos sa kanila. Pero sabi mo si Jesus na buhay. Yes. Sabi mo si Jesus na buhay. Amen. Hindi siya parehas ng ibang Diyos. Siya ang iba. Amen. Kaya nga kung walang resurrection, walang kabuluhan yung pagpapakahirap natin maglingkod. Amen. Kung walang resurrection, amen, bakit pa tayo magpapakahirap maglingkod? Amen. Bakit pa tayo magpapakahirap sumunod? Hindi yung nabuhay si Jesus. Amen. Baliwala din ang faith natin kung walang resurrection. Amen. Sabi sa inyo, napakalaga yung resurrection bilang mga Kristiyano. Kasi pag walang resurrection, baliwala ang faith mo. Yes. Amen. Baliwala ang paglilingkod mo. Pagpunta mo sa church, baliwala yan. Kasi yung sinasamba mo, patay. Amen. Pero iba ang Diyos. Yes. Amen. Sabi dito, bakit pa tayo magpapatuloy kung hindi naman namatay si Lord? Pero I want to tell the good news. Sabi mo good news. May good news si Jesus. May good news. Yung angel nga, di ba, sinabi niya sa mga babae, may good news ako, ipamalita niya. Kaya nga babae pinili. Mabilis kumala. Tawas. Amen. Kaya pinili ang mga babae kasi talagang kaya nang ipamalita agad. Sabi dito,
merong good news si Lord. Amen. Sabi dito, good news is Jesus is risen. God raised Him from the dead. Jesus is alive, kaya bawal ang papatay-patay. Amen. Ulitin ko ulit. Jesus is alive. Jesus is risen, kaya bawal ang papatay-patay. Yes. Amen. Bawal papatay-patay. Amen. Walang gana, bawal yan. Amen. Gusto ni Lord may buhay. Amen. Buhay na pagpapasalamat, buhay na paglilingkod. Amen. Bawal pala niya, alam niya. Amen. Pag naglingkod ka na kay Lord, talagang itodo mo na. Amen. Amen. Bawal ang malungkot. Amen. Bawal yung mga negative. Kasi pagpatay yung mga negative, patay yun. Negative, pangit, mga pangit na bagay, patay, negative. Mga drama, yan, ayaw ni Lord yan. Amen. Kaya sabi dito, ayaw natin yun. Sabi mo, ayaw natin yun. Amen. Buhay ang Diyos, kaya buhay ang ating pag-asa. Sabi mo nga, buhay ang Diyos, kaya buhay ang ating pag-asa. Because nabuhay siya. Amen. Next slide. Sabi dito, our entire faith rests or falls with the resurrection. If Christ did not die and was not raised from the dead, then, sabi dito, ang ating pananampalataya dito nakasalalay sa resurrection. Kung hindi siya nabuhay, ang faith natin baliwala. Amen. Nandun pa rin sa sumpa ng kasalanan. Amen. Kung hindi nabuhay si Lord, yung consequence, nandun pa rin tayo papunta tayo sa impyerno. Amen. All who have died have perished. Yung mga namatay na. Amen. Sabi ni Lord, yung mga namatay, mabubuhay sila ulit. Pero, pag hindi nabuhay si Jesus, maaaring silang patay. Andun lang sila. Amen. Number 4, ito mahalaga. Walang salvation. Walang salvation. Hindi tayo maliligtas. Amen. Hindi tayo maliligtas papuntang langit kung walang resurrection. And number 5, wala ka tayong pag-asa. Salamat na lang. Sabi mo, salamat na lang. Kasi nabuhay ang Panginoong Jesus. Amen. Kasama sa plano na yun. Ang sisitan, kaya na niya, napako na niya, celebrate na sila, wala na, namatay na ang kailang hari, ang kailang Misaya. Hindi na alam, ibang kampak ni Jesus. Kinuha yung susi. Susi sa impyerno, kinuha niya yung susi ng kamatayan sa impyerno. Yung pala kinuha niya, kaya pala siya namatay 3 days, pumunta siya sa impyerno. Kinuha niya yung susi ng kamatayan. Amen. At iba pang ginawa ni Lord doon, pero sa iba ko na ito sa discipleship na lang. Amen? So, sino masaya? Kasi nabuhay ang Panginoong Jesus. Sabi po dito, Jesus said to her, next slide, John 11, verse 25 to 26, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Dalawa. Ako ang pagkabuhay at ako ang buhay. Yes. Grabe. Grabe. Amen. What a powerful God. Amen. Siya na ang buhay. Siya pa ang pagkabuhay. Sabi dito, whosoever believes in me, through he died, he shall live. Sabi dito, kahit siya'y mamatay, sino man nagtitiwala sa akin, shall live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Yes. Do you believe this? Sabi nito, bro. Yes. Isa lang amen. Amen. Do you believe this? Ako, nakakatina eh. Amen. Nasa Panginoong Jesus. Nasa Panginoong Jesus ang kapangyarihan ng pagkabuhay. Kaya huwag kang matakot sa kamatayan. Amen. Siya ang pagkabuhay at siya ang buhay. Amen. Sabi dito, wala sa atin ang kapangyarihan ng kamatayan. Because sabi mo sa kanta kanya, death would not hold you. It's a powerful word. Amen? Kaya, sabi dito, kaya huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Amen? Bubuhayin ka ng Panginoon. Amen? Sabihin mo, hindi mo pa katapusan. May nabasa ako sa Facebook. Sabi na, graduation ng anak niya, katapusan mo na anak. Nag-get nyo? Nag-get nyo? Graduation ng anak niya. Sabi niya yung caption niya, katapusan mo na anak. Sabi katapusan ng buhay ko ba? O katapusan ng graduation ko? Sabi mo sa katabi mo, kaya matapos na kayo. Hindi mo ba katapusan? Amen? Hindi mo ba katapusan sa mundo?
Kasi bubuhayin tayo ng Diyos. Kasi siya ang, amen, siya ang resurrection. And, sabi niya, it is the good news, tandaan mo to lagi. Sabi mo, good news, tandaan mo to lagi. And sabi dito, what I love when I hear the word resurrection, yung pag naririnig kong resurrection, ito yung gusto ko lagi, naiisip ko lagi. Pag naririnig kong resurrection, naiisip ko lagi, God can restore. Yes. Amen. Sabihin mo sa tabi mo, God can restore. Ano God can restore? Kaya niyang ibalik ulit, buhayin niya ulit. Kung yung samahan niyo, parang pamilya niyo, parang patay ng relasyon, magulo na, God can restore. Yes. Amen? Sabi dito, kahit bumagsak ka, amen, kaya kong itayo ng Panginoon. Amen? Sino sinasasabi nun? Ilang beses ka bumagsak? Ako, ilang beses kang bumagsak. Pero patuloy pa ako tinatayo lagi ng Panginoon. Amen. Amen? Kasi si Lord God can restore. Amen? Sabi dito, kahit wala ng pag-asa sa paningin ng tao, amen, sa Diyos may pag-asa. Pero sa paningin ng tao, wala nang mangyayari sa tubig natin. Wala nang pag-asa. Pero sa Diyos, alam natin magkakatubig. Amen. Tamaan natin si Lord. Isipin mo ba, Lord, na ako, gusto na magkatubig. God is the living water. God is the living water. Amen. Nakakasok. Amen. Kaya sabi niya dito, Amen. kahit, amen, kaya niyang baliktarin ano man sitwasyon natin. Mula sa ibaba. Alam ko, makakarinig dito yung naranasan yung back to zero. Yung bumagsak yung buhay niya. Talagang zero talaga. Walang-wala, na bankrupt, bumagsak ang business. Maintindihan niya ako, maintindihan na nakaka-relate kayo. Pero sabi dito, mula sa ibaba, kayang itaas ulit ng Panginoon. Amen. Amen! Praise God! Pinapakan natin si Lord. Kaya niyang paangatin ang ating buhay. Mula sa imposible, kaya niyang gawin posible. Because we have a living God. We have the risen God. We have the resurrection God. Amen! Kasi alam natin, buhay ang Panginoon. Buhay ang pinagkakatiwalaan mo. Yes. Amen. Amen. Kaya kapag ikaw nanalangin, naririnig ka niya. Yes. Hindi siya patay, hindi ka niya naririnig. Pag nagpapray ka mag-isa sa paggabi, ikaw lang mag-isa, umiiyak ka. Nakikita ka ng Diyos kasi buhay siya. Amen. Alam niya pinagdadaanan mo, kapatid. Kung ano man sitwasyon ng buhay mo, hindi siya bulag. Nakikita ka niya. Amen. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Amen. Kaya sabihin mo, magtiwala ka sa resurrection of God. The resurrection of Jesus. Buhay ang pag-asa mo, kapatid. Kung isipin mo, wala na kang future, wala na mangyayari sa buhay ko, no. Si Lord hindi pa tapos. Yes. Akala ni Satan, patayin na si Jesus eh. Hindi pa tapos si Lord, comeback ako. Amen. Iba ang comeback ni Lord. Amen. Sinira niya yung party. Anong patay ako? Ginanon niya ako. Amen. Hallelujah. So, sabi dito, He's dead. Mahalaga na unawa natin siya ay namatay at yung kamatayan na yun yung dahilan kaya siya namatay dahil sa ating mga kasalanan. Amen. Napakabuti ng Diyos kasi siya namagitan. And sabi dito, He is resurrection, buhay ang ating pag-asa. And pangatlo dito na po ako. Amen. Risen. He is risen. Amen. Wala na yung risen dito. Amen. Sabi dito, risen, His life. Yes. Amen. His life. Sabi niya dito, kung paano namuhay ang Panginoon Hesus dito sa mundo, kung paano siya nabuhay. We need to be like Jesus. His life. Amen. Hindi lang siya pumunta dito sa mundo na wala lang. Nabuhay siya dito sa mundo. Amen. At marami siyang ginawa. Amen. Sabi mo, marami siyang ginawa. Sabi dito, kaya tayo pumunta sa church, kaya tayo pumunta dito lagi every Sunday because wala lang, hindi dahil sa wala lang, kundi gusto natin ipamuhay ang salita ng Panginoon. Amen? Sabi dito, kahit ikaw na ang maraming alam sa Bible, ikaw na laging present sa church, pero hindi naman nag-glow si Jesus sa'yo. Yeah. Nag-glow, yung naliliwanag. Hindi nag-glow, bali wala po sa church mo. Kailangan, pag pumupunta ka sa church, kikita si Lord sa buhay, nag-glow siya. Ibig sabihin na-apply yung word ni Lord sa buhay mo. Yeah. Amen? Sabi dito, we aren't called to be like other Christian. Hindi tayo tinawag ni Lord para maging Christian lang.
Sabi mo, hindi lang para maging Christian. Hindi lang para maging We are called, kung kailan ang kausap ko Amen. We are called to be like Christ. Amen. Kaya tayo naging Christian kasi we are called to be like Christ. Maging katulad niya. In His attitude and His words, sa kanyang pagsunod sa Ama until His death. Sunod sa Panginoon. Grabe. Amen. Amen. Gumawa siya ng example. Kung si Lord nga sumunod ikaw hindi ka susunod. Amen. Si Jesus nga nag-sacrifice, hindi ka magsasacrifice. Si Jesus nahirapan, ikaw hindi ka mahihirapan. Si Jesus nag-struggle. Sabi mo, Lord, ayaw mo na struggle. Si Jesus nag-struggle din. Amen. Kayahin natin si Lord, nagtiwala lang siya sa Ama. Sabi niya, I trust the Father who justly fair to judge. Amen. Si Lord, nagtiwala lang siya sa Ama. Kaya sabi dito, Amen, gayahin natin ang Panginoon. Sabi mo, gayahin natin si Lord. Amen. Sabi dito, si Lord, Amen, mayaman siya sa kawang gawa. Amen. Ito ang matutunan natin. Si Jesus, siya, kung titingin tayo, hahanap tayo ng magiging gagayahin, si Lord, mayaman siya sa kawang gawa. Amen. Sabi dito, handang bukas ang kanyang kamay sa mga lumalapit sa kanya. Makikita niyo naman po. Amen. Handang tumulong, handang magpagaling. Amen. Sa lahat ng mga may sakit, nandun siya, ipapagaling. Amen. Sa lahat ng mga, Amen, walang mga makain, nagpapakain siya. Amen. Jesus is always give, hindi siya madamot. Kaya sabi dito, kaya sa lahat ng puso mapagbigay, sabi mo dito, sabi mo sa lahat ng mga giver, Amen, sa lahat ng mapagbigay ang puso, you are blessed. Kasi, laging may sobra si Lord sa'yo. Ulitin ko ulit, sa lahat ng mga giver, sa lahat ng mapagbigay, si Lord ganun din kasi. Napagbigay siya. Amen. At si Lord, kaya ka nang i-bless ng sobra-sobra. Amen? Amen. Kaya sabi niyo dito, kasi blessed ka, sabi dito, kaya ka blessed, kasi yung buhay mo naging blessing sa iba. Amen. Kaya minsan nagtataka tayo, Lord, bakit yung blessing ko sapat ng hindi higit? Ikaw yung makakasagot niya, kapatid. Amen. Kasi, pag naging blessing ka, amen, may laging may bonus, may extra. Amen. Sino nakakaranas doon? Parang, di ako nawawala, laging may extra ako. Meron mo pang bigay. Kasi, yung puso mo kasi, hinahanap mo, gusto mo rin magbigay sa iba. Amen. Kaya dinadagdagan ni Lord yung blessing. Kasi pag para sa'yo, para sa'yo. Sapat lang. Kaya sabi nila, tinuturuan tayo, maging blessing. Gayahin natin siya maging blessing sa iba. Amen. Sabi dito, amen, unahin natin ang gumawa ng mabuti. Amen. Good things. Sabi ko nga dito sa preaching ko nakaraan, good things are coming sa mabuti din ng puso. Yes. Amen. Good things are coming papunta sa iyo kung tama at mabuti ang ginagawa mo. Amen. Like Jesus na ginagawa niya ay tama. Sabi dito, mahalin mo ang mahal niya, talikuran ang ayaw niya. Yun ang gusto ni Lord. Kung ano ayaw ni Jesus, ayaw din natin. Amen. At mahal natin ang mahal niya. Anong mahal niya? Tao. Mahal niya ang tao. Sabi mo tao ka. Sabi mahal mo. Yung I love you, sa kabi mo I love you. I love you. Amen. Sabi dito, next slide. Amen. Next slide po. Gusto niyo malaman what's the real love? Anong real? Totoo pang ibig? Do you want to know the real love? Ito yun. Sabi niya, 1 John 3:16, this is how we know what is love. Jesus Christ laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers. Amen. Sabi dito, kung paano si Jesus binigay niya ang buhay niya, ganun din tayo. Hindi ko sinasabi magpakamatay ka sa katabi mo. Hindi ko sinasabi magpakamatay ka. Ibig sabihin ko, yung buhay mo, you want to share to others. Yung buhay mo, gusto mo, ikaw makatulong ka. Pag andyan ka lagi, pag may kailangan. Pag andyan kailangan ng kausap, andyan ka. Amen. Kapag meron ka sobra, andyan ka.
Amen? Gumagawa ka ng mabuti sa tao, yun ang totoong pag-ibig. Amen? Sabi dito, kaya mong ibigay ang buhay mo sa kapwa mo. Amen? Kung paano si Jesus binigay niya ang buhay niya sa iyo, gayahin mo siya. Maging mabuti ka sa kapwa mo. Amen? Huwag mo lang mahalin yung close mo lang. Huwag mo lang mahalin yung gusto mo lang mahalin. Mahalin mo yung mga hindi ka mahal. Kasi tayo dati, hindi naman tayo kamahal-mahal. Makasalanan na tayo eh. Amen? Matigas na ulo natin, di ba dati? Amen? Makulit tayo, pero minahal tayo ng Diyos. Amen? Kaya, sabi dito, mahalin natin yung mga kaaway natin. Amen? Mahalin natin yung mga, minsan, galit sa'yo. Mahalin mo. Kahit si Lord din. Amen? Marami nagalit sa Kanya. Akala nyo ba, si Jesus, wala siyang basher? Marami si Jesus basher. Amen? Kahit mga malalapit sa Kanya. Amen? Sino ba nandito sa Amen? Amen? Marami na po ang matapos. I hope hindi nyo masaya yung word na ito. Even si Jesus, marami siyang basher. Ano yung basher? Sino nakakala ng basher? Maraming mga ayaw sa Kanya. Maraming tumutulig sa Amen. Even yung mas malapit sa Kanya, yung inalagaan niya. Even yung disciple niya, binitray siya. Binitray siya, inalagaan. Si Judas, di ba? Binitray siya. Pinagkanulo siya. Alam niyo na kung mangyayari na ipagkakanulo siya. Pero hinugasan pa rin ni Jesus yung paa niya. Amen. Grabe. Deserve his disciple. Nag-deserve pa rin siya. Even Peter, pinagkanulo siya 3 beses. Hindi ko kilala si Jesus, hindi ko kilala yan, hindi ko pa ano yan. Pero bakit? Minahal pa rin niya, tinanggap pa rin niya. Kaya gayahin natin si Lord. Amen. Kahit tayo, amen, marami tayong nagawang pagkukulang, marami tayong nagawang pagkakamali. Amen. Nasasaktan natin si Lord, paulit-ulit. Eh, paulit-ulit ka rin na minamahal. Paulit-ulit ka pa rin tinatanggap. Kaya gayahin natin ang Panginoong Jesus. Amen. Kasi baliwala ang pagiging Kristiyano natin kung hindi natin gagayahin si Jesus. Amen. Kaya maraming mga tao naging religion na lang si Lord. Amen? Sabihin mo, hindi religion si Jesus. Si Jesus nga namatay dahil sa religion. Dahil sa batas. Amen. Kahit tayo, gusto natin maging religion. Si Lord, amen, sabi niya, mahalin natin ang tao. Kasi minahal ka rin niya. Amen. Next slide. Lapit na po matapos. Galatians 2 verse 20. Amen. Sana ikaw na maging puso natin. Ito yung mga prayer natin habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Sabi niya, namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang pinapamuhay ko, ang buhay kong ito, sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Sabi dito, amen, habang nabubuhay tayo dito sa mundo, sana ito yung panalangin natin, na habang tayo nabubuhay dito, si Lord ang maging sentro ng buhay natin. Siya ang lagi natin maging gayahin. Siya ang ating maging sentro. Siya ang manguna sa atin. Siya ang maghari. At siya, ito ang panghawakan natin. Amen. Hindi na natin namatay si Jesus sa cross. Kundi tayo rin yung sarili natin dating tayo. Yung old self. Kung gusto natin ng bago, kailangan ibigay natin ang ating sarili, yung sa old self natin para si Lord gumawa ng bago. Amen? Sabi dito, ito ang essence ni Lord. Kaya tayo, amen, merong resurrection. Amen? And sabi dito, ito ang essence kaya tayo naligtas. Amen. Kaya ito ang essence ni Lord kaya tayo naligtas. Amen? Kaya sabi dito, amen, kailangan mabuhay tayo para kay Lord. Sabi mo mabuhay tayo kay Jesus. Amen. Ganda ng pangalan ng church natin, Jesus, the Gospel Church. Si Jesus ang mabuting balita. Wala kaming pinapangalan ito kundi ang Panginoong Jesus. Siya lang. Siya ang bida sa church dito. Amen. At ang gusto lang ni Lord, amen, mahal namin siya. Amen. Ang ating buhay. Kasi kung wala siya, wala rin tayo. Amen. Amen. Kaya, summary lang po, conclusion, challenge ako ako. Sabi dito, next slide. Sabi dito sa He, sabi nito, He is risen. He, next slide po, next slide. And then yung babalik yan. Summary lang po ako, He in His death, He is risen,
He died so that we may live. Tandaan niyo po yan. Nabuhay po siya, ay namatay siya para mabuhay tayo. Maging masaya, maging malaya ka, amen, sa ilalim ng kasalanan. Wala ka na sa kapangyarihan ng kasalanan, kapatid. Amen? Kaya mabuhay tayo ng malaya at sumunod hanggang sa huli. Yes. Amen? Isipin mo kapag gagawin mo ang isang mali, kapag ganito, ituturo lang ako. Amen? Pag may gagawin ka isang mali at isang kasalanan na alam mo makapagpalayo sa isa Panginoon, sana ito ang isipin mo na huwag mo nang ulitin ipako si Jesus ulit. Huwag mo nang ipako ulit si Jesus, pakita mo ulit sasaktan siya. Kasi nung namatay siya dahil sa kasalanan, huwag mo nang ulitin na mag-asala ulit. Kasadyain magkamali. Kaya dahil nga siya doon siya namatay na sa ating mga kasalanan. At kung nagkakasal, isipin mo sana bago mo gawin yung resulta na pag ginawa ko to, ipapako ko ulit si Jesus. Amen. Pagbubuhatin ko ulit ang cross. Pero, amen. Gusto mo ba masaktan ulit si Lord? Amen. Ayaw natin masaktan sa Lord. Bahan natin siya. Amen. Pero sabi ko ulitin mo pero sa katotohanan, amen, isang beses lang ipako si Jesus. Wala nang ando. Isang beses lang siya. Amen. At next na babalik siya, hindi na siya tagapagligtas, kundi judgment. Amen. Binigyan na niya ang unang pagkakataon. Huwag natin sayangin ang pagkakataon na tayo niligtas niya. At tayo ay mabuhay ng malaya. Amen. Number 2, in His resurrection, buhay ang ating pag-asa. Hindi na wala ng kabuluhan ng pagsunod mo, kapatid. Yung paglilingkod mo, kahit wala kang kasama, darating ang time, wala ka pa mga kasama sa paglilingkod. Ito wala lang. Amen. Wala ka ng kasama. Minsan, yung mga kasama mo, hindi na sila gustong sumama sa iyo. Okay lang. Amen. Because buhay ang Panginoon. Nakikita niya yung kapatid. Yung pagpapagal mo, yung pagsunod mo, pagsakripisyo mo, tinitignan lang tayo ni Lord. Amen? Amen. Nakikita niya ang lahat. Amen? Nakikita niya yan lahat. Lahat ng hirap mo, lahat ng sakripisyo mo, lahat ng devotion mo. Kanya, patuloy ka lang, huwag kang aayaw at bibigay. God will do a new things in your life. Amen. Yes. And pangatlo, in His life, nabuhay siya dito sa mundo. Pinakita niya ang example, gayahin natin siya. Sikapin natin siya na tayo po ay maging gayahin natin siya. Love your neighbor as you love yourself. Share your life to others. Amen. At huwag tayo mabuhay sa ating sarili. Amen. Amen. Meron tayong pinangahawakan, babalik siya. Amen. Babalik siya sa kanyang mga anak para makasama niya habang buhay. Makapiling niya. And He is risen next life in you. Lapakan natin si Lord. Amen. So tayo po tayo. Amen. Amen. Hindi na kaya